Samantala, agad na sinibak ng Department of Public Works and Highways ang ilang mga district engineer na sangkot sa pakikipagsabwatan sa mga kontratista ng mga ghost flood control project. Bukas naman ang ahensya sa third-party forensic audit para mag-imbestiga sa nabunyag na maanumalyang mga proyekto. Early Bringas sa detalye. Sinibak na sa pwesto ni Public Works Secretary Manuel Bonoan ang ilang district engineers na sangkot sa maanumalyang proyekto sa flood control. Partikular ang ghost project sa Bulacan na nabunyag sa pagdinig ng House Blue Ribbon Committee na ginawa ng Wawaw Builders. In the meantime, yun po yung district engineer, the district engineering office po na nakitaan po namin na mag-itong situation I relieved the entire manpower in that office and para we secure all the documents. Hindi na pinangalanan ni Bonoan sa interview mga sinibak nito mga opisyal o district engineers, pero sa kabila niyan, tiniyak nitong mapapanagot ang mga ito sa mga naganap na katiwalian sa pagitan ng contractors at kanilang mga tauhan. Bubusisiin nila kung papaano nabayaran ng contractors at naiulat ang project completion nang wala namang palang proyekto. Tama po, this is the puzzle that you're trying to solve. Kasi with all the yung mga implementation protocols that is being adopted by the department before kung na-award yung contract sa'yo and before we pay you the advance payment, we have to see to it na doon yung mga equipment mo. Trabaho ka and every billing, we have to see kung ano na-accomplish mo. Bukas naman ang DPWH sa third-party forensic audit sa mga natukoy na maanumalyang flood control project. Being considered po, even I think in Congress and in the Senate, I think this is being recommended by forensic audit from third parties. I think we would welcome actually po to somebody, the third party audit team to look into these projects. We can provide all the information and let them do the field audit. Early Bringas para sa Matanag Agila, matatag, matapang, matapat.